Kabanata 26, Stop It. Pagod na ako sa kakaiyak buong magdamag. I couldn't even get myself to text him because I'm scared. Gusto kong malaman kung kumusta siya o maayos lang ba siya. Of course, hindi. Ayaw ko lang talagang aminin sa kanya na wala akong magawa. Kung mayroon man, mas lalala lang itong nangyayari sa amin. What did you do, tita? Sigaw ko kay Tita Marem nang nawala na si Sibal sa labas. Pinagkakatok ko ang kanyang pintuan para lang makapasok. I know she's still awake. Paniguradong nireport sa kanya ng mga tauhan ang nangyari. Iha, it's late. Bungad niya pagkabukas ng pintuan. She sounds like it's all normal habang nanginginig na ako sa galit at pag-aalala. Bakit ginawa nila yun kay Sibal? Wala siyang ginagawang masama. Reklamo ko. Tone down your voice or staff will hear you. Pabulong ngunit may diin niyang sinabi. Hinawakan niya ako sa braso at nilabas sa kanyang kwarto. Nanginginig ang kamay niya habang bumubuhos ang luha ko. You have no heart! I said, tumigil ka, Snow. Matulog ka na roon at pinaalis lang naman si Sibal dito. They punch him! They punch him because he won't go kung hindi dadaanin sa dahas. Punong-puno ng galit ang puso ko habang tinitingnan ko ang aking tiyahin. She acts like it's all nothing. Like, it just doesn't matter to her if she's hurt another person. Umiyak ako magdamag sa kwarto. Wala na akong nakitang Sibal sa labas. Siguro nga ay tuluyan na lang itong umuwi. With no support from me, natural lamang na panghihinaan siya ng loob. Damn! Kinabukasan, nakapagdesisyon ako. I've decided to finally tell him about it. Napagtanto kong hindi ko kakayanin magkahiwalay kami. We just don't have any choice, so I'm choosing the hard way. I want us to stay together after all of this. Kinaumagahan ay ginising ako ni Tita Marem dahil maaga ko raw ipapasyal si Stav sa buong resort. Siyempre sa hotel kami nag-breakfast 3. Hindi ako makatingin kay Tita habang kumakain kami. Tuwing nagagawi ang paningin ko kay Tita Marem ay sumasariwa sa aking utak ang lahat na nangyari kagabi. Sana ay hindi nanlaban pa si Sibal. Pumikit ako ng mariin. So, where do you plan to tour Stav today, Snow? Bumaling si Stav sa akin nang nahangiti. They were both expecting me to answer the question in a very interested manner. Huminga ako ng malalim. Sa spa, sa pools, at sa beach, tita. That's great. I hope you to enjoy. I will surely. Gusto kong makita kung ano-anong mga activities ang mayroon sa pools at sa beaches. Si Stav. Oh, we have pedalos, kayak, glass boats, name it, Stav. That's great. Kung may oras lang ay gusto kong subukan. Their conversation went on and on habang ang tanging naiisip ko ay si Sibal. He didn't text me. Ayaw ko sana siyang i-text hanggang sa magkita kami pero hindi ko na napigilan. Ako. I'm sorry last night. I was told to stay in my room. Are you okay? Abala ka ah. Puna ni Stav nang naglalakad-lakad na kami sa beach. Pinakita ko na sa kanya ang spa, ang pool activities, ang iba pang features at ngayon ay nasa beach na kami. Iilang turista ang nagkakayak. Iyon ang tanaw namin. Dahil hindi naman summer ay hindi rin masyadong maaraw. Just enough to light the whole place but not enough to burn the skin. Sorry, just business. Sabi ko at nilusot sa bulsa ang aking cellphone. Ngumiti siya at tumingin sa kawalan. Mukhang malalim ang iniisip. I know I should care about what he's thinking but I can't seem to find my interest. I admire you so much, Snow. Sa murang edad ay nakaya mo nang pagdesisyonan ang mga nangyayari sa hotel. It's a tough job, Stav, but I admit it, it's not all on me. Malaki ang tulong ng mga managers at mga in-charge sa trabaho ko. Plus, I have Papa and Tita Marem. Your dad is planning to buy a property for your next hotel? Yes, it's a losing hotel. Bibilhin niya ang stocks, tapos babaguhin ang pangalan. Igagaya sa whole the cost ang basic features, tapos konting renovations. I think he should expand this one too. It's in a good place. Yes, that's his plan. Hindi ko nga lang alam kung kailan magsisimula yan, since I think his priority is to secure the 2 properties. Iyong isang resort at isang lupa sa Quezon. Those are great investments, ani Stav. Our conversation went on. Naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko sa gitna ng tawanan namin ni Stav.
Gusto kong tignan iyon at basahin. Baka si Sibal ang nag-text sa akin. Tsaka ko lang nabasa nang bumalik na ako sa kwarto para makapagbihis. Stav will drive me to school today. Alam kong kahit anong tanggi ko ay hindi ko siya mapapahindi. Sibal, maghihintay ako sa iyo sa gate. Shit. Ako, huwag na, sa loob ka na lang maghintay. Sibal, bakit? Hindi ako mapakali. Sa lahat pa talaga ng araw, ngayon pa ito mangyayari. Ako, ihahatid ako ni Stav, iyon ex ko. Hindi na nag-reply si Sibal. Pagkatapos kong magbihis ay kabado na ako. I wonder if he'll test what's going to happen or he'll save my ass. Tuliro ako buong biyahe sa kakaisip sa maaaring mangyari. Nararamdaman ko ring ramdam iyon ni Stav pero pilit niya lang inaalis sa isipan. When's your finals? He asked. Next week, sagot ko. Oh, so you're gonna be very busy this week. But it's almost your break then? Yes, hindi ko na pinapaikot-ikot ang mga usapan dahil sa kaba ko. So the whole province is powered by those? Ginuso ni Stav ang mga windmills sa bukid. Kind of, sagot ko nang wala sa sarili. Tanaw ko na ang gate ng high school. Konti na lang ay may kita ko na ang bukana ng kolehiyo. Maraming estudyanteng papasok kaya hindi ko makita ng maayos kung naroon ba si Sibal o wala. Patuloy ang paggala ng aking mga mata at nang mas nakalapit ay nabunutan ako ng tinik. Sibal isn't there. Maybe he's really inside the campus. Thanks, Stav. Sabi ko at pinuksan na ang pintuan. He called me but his voice got drowned because I shut the door. Nang umamba akong bubuksan muli dahil may sasabihin pa siya ay naunahan niya naman ako. Lumabas siya ng sasakyan. He smiled and then went up to me. Ihahatid na kita sa loob, aniya. Immediately, I shook my head in protest. I can't let him go inside the campus. Huwag na, bukod sa kailangan ng ID para makapasok ay mahirapan ka lang. Malayo ang building. Palusot ko. O kahit sa gate na lang. I don't want to haggle too much. The gate is still better idea than going in, so I agreed. Ilang hakbang lang naman iyon. Nang nasa tapat na kami ay talagang tumigil ako para magpaalam na. Hindi ko kakayanin kung magpupumilit pa si Stav na ihatid ako sa loob. I'll go now. Thanks for the ride. Sambit ko sabay ngiti. Before I can even protest, pinatakan ako ni Stav ng isang halik sa labi. Sa gulat ko ay bahagya ko siyang naitulak. Mabibigat ang hininga ko at napaatras agad. Ingat ka, I'll pick you up after class. Tumango ako, hindi makapagsalita. Maaga pa akong pumasok sa gate na medyo tulala. Hindi ko pa napoproseso ang lahat na nangyari nang nakita ko si Sibal na nakahilig sa dingding. Hindi kalayuan sa gate iyon at sa dilim ng tingin niya sa akin, alam ko na agad na nakita niya ang nangyari. Umiling siya at tinalikuran ako. Sibal! Tawag ko. Students who saw us even smirked at me. I can only imagine their thoughts. Sibal, wait! Hinabol ko siya dahil mabilis ang lakad niya paliko sa likod ng building. Sinundan ko siya kahit doon. Nang nakahabol ako ay agad kong hinila ang kanyang braso. Hinarap niya ako. Sibal, let me explain. Nanginginig ang boses ko. Akala ko ba ex mo yun? Tanong niya. Oo, ex ko na si Stav, but bakit kayo ganoon magtratuhan? Iyan ba ang dahilan kung bakit ayaw mong nagaantay ako sa labas? Kasi alam mo nahahalikan ka niya at hindi ka marunong tumanggi? Umusok ang taing ako sa panggagalaitin niya. Kitang-kita ko ang galit at panggigigil sa kanyang mga mata. Students from the benches near it saw us. Ngunit hindi tulad noong nasa harap kami, konti lang ang mga iyon. Westernized masyado si Stav, and if you look closely, I pushed him. You did not push him hard enough then. Sigaw niya sa akin. Halos manliit ako. Mas lalo kong napagtanto kung gaano siya kagalit sa nangyari ngayon. Tatalikuran na sana niya ako pero hinila ko siyang muli. Look, please, listen, I said bitterly. I don't have a choice. I can't go to class while we're on this fight. I need to explain to him everything. Ngayon ko lang din napansin na may band-aid sa baba ng left eye niya. Tingin ko'y nakuha niya iyon sa nangyari kagabi. Medyo pula ang balat na nakapaligid sa band-aid. Sinubukan ko iyong haplusin. Hinawi niya ang kamay ko at nag-iwas siya ng tingin. Parang may humawak sa puso ko. Gusto ko siyang yakapin, lalo na nang nakita ko ang lungkot at pagkukulang sa kanyang mga mata. Sibal, please. Halos pabulong kong sinabi. Hindi siya kumibo, ngunit nanatili siya sa harapan ko. Kitang-kita ko pa rin ang galit at lungkot sa kanyang mga mata pero nanatili pa rin siya roon.
Nakuha mo iyan kagabi. Humakbang ako palapit sa kanya. He noticed how close we were, but he didn't step back. Wala lang to, giit niya. I smiled weakly. How he didn't even realize that I saw him, and I didn't do anything about it. Maybe he understood how helpless I was. Maybe he knows that I can easily be manipulated. Maybe he's trying to understand. Gusto ni Tita Marem na maghiwalay tayong dalawa. Alam ko. Ngayon niya pa lang ako muling tiningnan. His eyes widened like it's a surprise that I know. Siguro, iniisip niyang nililihim ito ni Tita Marem at ng mga taong nasa paligid ko. I can't believe that I can even thank Katarina on my mind for telling me the truth. She truly cares for Sibal and his family. She lifted your scholarship, stopped you from fishing, tinanggal ka sa trabaho, at nagbabantang kakasuhan ka, hindi ba? Kaya kong bayaran ng tuition, may iba akong trabahong makukuha. Matapang niyang sinabi. That's not even true. For sure, Tita Marem would block him from finding another job. At isa pa, paano niya matatakasan ng kaso? I will never testify against him, but if it's a choice between my father and him, paano iyong kaso? Sabi ko, hindi niya ako maaaring kasuhan. Kailangan noon ng testimonya mo. This is very difficult. Anong sinasabi mo, Snow? He frowned. Umiling ako. Sibal, kahit saan ka maghanap ng trabaho ngayon, pagagalawin ni Tita Marem ang kapangyarihan niya. You won't find another job. Sanay akong magbanat ng buto, Snow, kung hindi mo alam. That's not my point, no matter how hard you try to find job, but if Tita Marem destroys you, she will. Sumama ka sa akin kung ganoon. Nagulat ako sa sinabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. His fingers reached the pearl on my ring. He caressed it in a featherly strokes. Nanikip ang dibdib ko lalo na nang nakita ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Kung hindi ako makakahanap dito ng trabaho, makakahanap ako sa ibang lugar. Kaya kong tapusin ang pag-aaral ko sa ibang eskwelahan, Stowe. Sumama ka sa akin. That's not even a fucking choice. Mahal na mahal kita, Sibal, pero hindi ganito ang naiisip ko. The thought of living with him is fine, but it scares the shit out of me. Leaving Castellona would mean leaving my family, the resort, Kael, my papa, and my obligations. Kung sana ay ang pag-alis para lang sa pagmamahal ko sa kanya, magagawa ko pa. Pero ang pag-alis na hinihingi niya ay mangangahulugang iiwan ko rin ang pamilya ko. Sibal, hindi ko kaya. Pumunga yung mga mata niya at binaba niya ang kamay ko. I hate how weak he's holding my hand. Hinawakan ko ng mabuti ang kamay niya para hindi tuluyang makalas. Leaving would mean I'll leave my family. Ayaw ng pamilya mo sa akin, Snow. Ipapakita ko sa kanila na kaya kitang buhayin, kaya kitang alagaan, na kahit anong sira nila sa atin, tayo pa rin ang mananaig. That's hard, Sibal. Hindi alam ni Papa ang tungkol sa atin. Hindi iyon makakapayag. He's sick. I don't want to cause any more pain to him. My brother, Mikael, is still so young. I can't let him see my stupid decisions. Stupid? Can you call this stupid? He spat. Sibal, please. It's crazy. I mean, paano si Tito Achilles? Si Jack? Yung pamilya mo, hindi mo sila pwedeng iwan dito, hindi ba? Maghihirap din sila. I want him to understand because right now my decision is very clear. I love him but I can't do what he wants. Paano ang pamilya ko? Marami akong obligasyon. Snow, paano tayo? Nangilid ang luha sa aking mga mata habang pinagmamasdan ang galit sa kanya. Please, don't be mad. We can compromise, baby. Let's sacrifice for the future. Sibal, ganito. Mas mahinahon ko ang sinabi. Paano kung tumigil muna tayo? Pagbigyan muna natin si Tita Marem hanggang sa humupa ang galit niya. Maghintay muna tayo na hindi kailanman huhupa ang galit ng tiyahin mo sa amin, Snow. Tao rin si Tita. Paniguradong magiging maayos. Paano kung hindi? Anong mangyayari sa atin? Aalis muna ako. Pupuntahan ko si Papa. I'll wait till he's okay at sasama ako sa kanya kapag magbabalak na siyang pumarito. That way, umatras siya kaya mas lalo lamang akong naiyak. I can't believe he really wants me to go with him. I can't believe he expects me to be with him. It's a stupid idea. I love him but his idea is really not good. Magtatrabaho ako para sa atin, Snow. Simpleng buhay. He controlled his voice for a promise. Umiling ako. I can't leave my family.
Your family won't like me in any way, Miss President. Please, anong mangyayari? He closed the distance between us at tinungaw niya ako. Inangat niya ang aking baba. Kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Kung ireto ka nila roon sa ex mo, o nirereto ka na roon, ha? Umiling siya habang nakatingin sa aking labi. Hindi ko makakaya, Snow. Makakapatay ako ng tao. The finality in his words sent shiver down my spine. Natatakot ako dahil unti-unting nanlalambot ang aking puso. Unti-unti kong naiisip ang buhay na magiging para sa amin kung magsama kami at talikuran ko ang pamilya ko. Sasakay kami sa isang bus at maghahanap ng titirahan sa di kalayo ang lalawigan, malapit sa dagat, kaming dalawa lang. At kapag nakahanap ng bahay, maghahanap siya ng trabaho. Can we really do it? Damn. I need to stick to my plan. I need to remember my papa, my brother, and all that I need to do. Sibal, I really think we need to stop. I think we need to slow down. Hindi ko pwedeng iwan ang pamilya ko. Tumitig lamang siya sa akin, like he's willing to hear me out with whatever I have to say. I don't have anything yet. Ikaw din. Admit it. Hindi natin makakaya ang gusto mong mangyari. Maari pang hindi ka makapagtapos. Kaya natin to, Snow. Please, kapag magkasama tayo, kakayanin ko. It's almost a whisper. Sibal, huwag mo nang gawing mahirap ito. We don't have to leave our families. I need my family. I can't leave my dad and my brother. Hindi ko kakayanin ang gusto mong mangyari. Kung ganoon, anong gagawin mo kapag nireto ka sa gagong yun? Hindi ako makakapayag, Sibal. Hindi mo nga ito mapaglaban, iyang karapatan mo pa kaya? Now, he sounds so bitter. Hindi ako nagsalita. Ayaw kong dagdagan pa ang tensyon sa aming dalawa. Hinigit niya ang kamay ko. Please, Miss President, umalis na tayo ngayon. Sumama ka sa akin. Pinapangako ko sa'yo hindi kita bibiguin. Hinila niya ako. Ang tanging nagamit ko lang na tingin sa kanya ay ang panghihina at panghihinayang. Snow, he whispered. Umiling ako at nag-ugat sa kinatatayuan ko. I really can't. I need to stay. Hinigit niyang muli ako. This time, it's the direction leaving the school. Mas lalo akong nag-ugat sa kinatatayuan ko. Nanghina siya nang naramdaman ang disgusto ko. Before I can say anything, a group of men in uniform went to us. Nagsigawan ng mga estudyante sa paligid. May isa pang tumakbo palayo sa amin. Shit! Sigaw ko nang nakitang pinaligiran si Sibal ng mga pulis. Mayroong 2 pulis ang humila sa kanyang kamay dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Agad dinala ang kanyang kamay sa likod. Nakita ko rin na may poses na dala iyong pulis na may hawak sa kanya. Huwag po! Sigaw ko. Sibal just looked at me with nothing but tired eyes and submission. Lalapitan ko na sana siya pero may humawak na mga pulis sa palapulsuhan ko. Arestado ka, Percival. Kitang-kita ko ang pagpupumilit mo sa babae. Hindi po totoo yan! Sigaw ko, ngunit isang malamig na kamay ang humila sa aking braso. Tumigil ka, Snow. Binalaan na kita. Sibal! Sigaw ng iilang mga kakilala naming estudyante. Walang hiya ka, Snow! May narinig pa akong sigaw kung saan. Bumuhos ang luha ko at nilingon ko si Tita Marem. Nagmamakaawa ako, Tita. Ikulong niyo yan! Sigaw ni Tita. Wag! Kinain ng iyak ko ang sinabi niya. Mariin akong hinila muli ng aking tiyahin. Nakita kong hindi man lang pumiglas si Sibal sa pagsama sa mga pulis. It's like he's given up. Hayop ka, Snow! Another student shouted. Pinapalibutan na kami ng maraming estudyante. Hinila ako ni Tita para makaalis na sa harap nila. Si Sibal ay hinigit na papuntang gate para na rin makalabas at makadiretso sa presinto. Pilit akong lumuhod. I dragged Tita's arms as tears rolled down my cheek. I beg you, Tita. Don't do this to him. I beg you. Nanginginig kong sinabi. Snow, tumayo ka! Maliit ang labi niya sa mga salita. She's concerned with the people watching. I'm not. I beg you, please. I'll do everything. Please, I beg you. Yumuko ako at tuluyan ng humagulhol. Stand up, Snow. Nakakahiya ka. She said at hinila niya ako patayo. Please, I beg you. I live. Just stop hurting him. Stop it, Tita. Stop it.